nararanasan ngayon. Kaya narito kami, Panginoon, nagkakaisa sa gawain mo. Hayaan niyo po, Panginoon, anumang mensahe na ibibigay mo sa amin ngayon, nawa ito, Panginoon, ay ma-absorb namin sa aming sarili. Isa lang unawaan o maintindihan upang sa gano'n yung salitang committed, Panginoon, ay makita sa aming buhay. Nang sa gano'n, lagi ka namin mag-glorify habang kami nabubuhay sa mundong ito. At ang aming pagkakaisa, may kasamang pananampalataya, may kasamang pagmamahal, sa pagkatunay ikaw ay sa amin gumagawa. Maraming salamat at hayaan mo po, Panginoon, bilang amang lingkod na patuloy mong ginamit. Lagi kong sinasabi sa iyo, Panginoon, maliban ikaw ang gagawa sa akin, wala akong magagawa. Kaya nakikiusap po ako, nagmamakaawa po ako sa inyong buong puso. Lord, i-anoint mo ang aking labi upang mga salita na lumalabas dito ay tunay pagpapala, kagalakan sa bawat isa. Ikaw nawa ang makita sa aking buhay, ikaw nawa ang mapapakinggan sa lahat mong sasabihin upang magkakaroon ng impact ang mga salita na kanilang mapapakinggan ngayon. Maraming salamat sa tagumpay, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Kaya dito na po tayo, eksakto alas 10, no? Eksakto alas 11 din tayo matapos. Committed in Christ. Alam natin yung salitang committed, di ba? Napakaganda po yung salitang committed. Pag yung salita na yan ay makita talaga sa ating buhay. Di ba? Bakit tayo nag-aaral ng committed? Dahil alam mo mga kaibigan, yung salitang committed, yan talaga natutuwa ang Panginoon. Natutuwa ang ating Panginoon pag mamakita sa atin yung talata, yung mga salitang ito. Ano bang kahulugan? O ano bang meaning ng committed? Sabi dito, willing to give time and energy to someone or something. Handa po tayong magbigay ng oras, handa po tayong magbibigay ng kakayahan doon sa ating minamahal o doon sa ating gusto sa ating buhay. Gusto natin na paglingkuran ng Panginoon, gusto natin ibigin ng Panginoon, gusto natin sundin ng Panginoon, hindi kinakailangan committed tayo sa Kanya. Diba? Mayroon kasi mga Kristiyano na imbis habang tumatagal, lalong lumalalim, lalong naging committed, kasi lang yung ilan committed. Palapakan natin ang ating Panginoon. No? Napakahirap. Kaya nga, alam mo, kung sino man, sa lahat ng mga tao sa mundong ito, kung sino man ang laging sugatan, walang iba kundi yung pastor, kaibigan. Bakit? Sa panahon na may problema ang mga kanyang nasasakupan, na problema din ang leader niya. Sa panahon na may pinagdaanan ang nasasakupan ng leader ng pastor, may pinagdaanan din yung pastor niya. Akala ninyo pag may pinagdaanan ka na totoong pastor, hindi po. Nasasaktan yan. Walang ibang pangarap ang pastor kundi pagpalain ka. Pero kung nakita ni pastor na lungkot ka, siya ako nang nalungkot ka siya. Bakit po? Dahil ang sabi ng pastor, Lord, yung ibinahagi ko ng salita na may kapangyarihan galing sa iyo, bakit Panginoon hindi nakita sa mundo ito? Bakit Panginoon, problema ang lagi mo dyan? Ang unang nasasaktan, mga kaibigan, walang iba kundi ito. Kaya hindi biro maging pastor, mga kaibigan. Kaya sapagkat nandito lahat sa pastor, ang bigati, kalungkutan, sugat, lahat mga kaibigan, pero kinakaya yan. Bakit inawag tayo ng ating Panginoon? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya ito yung pag-aralan natin, committed in Christ. Maging committed tayo, napakahalaga po yung salitang committed. Kaya basahin po natin kung ano pong ibig sabihin ng Panginoon yung salitang committed sa sinasabi niya sa talatang ito. Sabi sa Luke chapter 14, 25 hanggang 27, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi. Ito kayo. Diba, marami sa atin na gusto talaga mag-born again, gusto talaga sa atin maglingkod. Diba? Gusto natin mag-isa sa born again, pero grabe yung sinabi ng Panginoon. Sana makakayanan natin dito. Sabi niya dito, verse 26, hindi maaring maging alagad ko.
Ito na ngayon. Labanan ng akin. Kasi mayroon siyang hinihiling dito. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sariling iyang buhay ng higit sa akin. Grabe. Pag umitit ka pala, walang ibang mabigat ng laman ng puso. Hindi ang kapit kayo sa puso. Hindi yung kapatid mo, hindi yung magulang mo, hindi yung anak mo, hindi yung ispray mo, o hindi mga bagay sa mundong ito. Ang sabi niya, ako ang higit mong ibigin at mahalin. Kaya hindi biro. Mga kaibigan, kaya mga kapatid, pinapaalaala lang sa atin ng Panginoon na kung gusto tayo maging pumitin sa Kanya, kinakailangan wala tayong ibang intindihin sa ating buhay pagdating sa oras panahon o araw na kailangan niya tayo. Sa araw ng linggo, kailangan niya tayo. Bakit po? Araw ito ng pagtitipon, araw tayo magsasalo-salo sa salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating spiritual na buhay. So may giver, mayroon tayong mga pinagkamalahan na hindi natin maiwasan na para bagang nag-ailangan na tayo kung sino ang ating sundin. Ngunit kung tayo kumitig sa ating Panginoon, mas sundin natin kung ano ang bulong sa atin ng Panginoon. Mas sundin natin kung ano, kung sino ang talagang importante sa atin. Mas sundin natin kung sino yung mahalaga sa atin. Mas dapat sundin natin yung nagbibigay ng bagong buhay sa atin. Sino yan? No other than Jesus Christ. Kinakailangan may salita tayong pumitin. Walang pwedeng makapaghadlang sa pagpupuri natin sa Panginoon. Walang pwedeng makasira sa pananampalataya natin sa ating Panginoon sapagkat pumitin tayo sa Kanya. Walang pwedeng ipagpalit sa ating puso't isipan pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon. Why? Because we are committed in Christ. Palapakan natin ang ating Panginoon. So grabe ito. Mahirap ito. Pero yung pati sa kaibigan kung sino man, masipit daw natin, bigyan ito sa ating Panginoon. Hindi daw tayo matawag na alagan, hindi natin gawin ito. So mga kaibigan, dahil nang napag-ano namin kahapon sa morning devotion na grabe, mahanap mo ako pasumpungan kung puso mo ako mahanapin. Totoo ko pala talaga yun. Yan Diyos talaga. Sa natin nababas 29, Jeremiah 29 verse 13. Hindi pa talaga natin mahanap ang Diyos kung dito. Kasi malinaw dito na wala talaga tayong ibang bigyan ng importansya, halaga sa ating buhay pag gusto tayo na maging alagad niya, kundi ang ating hindi sarili natin, hindi yung pinagkabalahan natin, hindi yung kaibigan natin, hindi yung tatay natin, hindi yung anak natin, kundi higit bigyan natin importansya at pagmamahal. Bakit kaya? Bakit kaya? Hindi natin, bakit kaya gusto? Hindi ko bigyan importansya sa sarili ko, hindi ko bigyan ng nanay importansya, hindi ko bibigyan ng importansya sa nanay ko, kapatid ko, anak ko. Pastor, kung hindi ko sila bibigyan ng importansya, masisira ang aking kamay sa Panginoon. Ibig sabihin nito mga kaibigan. Tandaan po natin, hindi araw-araw, hindi oras-oras na may hinihiling sa atin. Sa atin, kaya sa ating Christian, linggo lang. Diba? Linggo lang tayo hinahanap ng Panginoon. O gusto natin may for spiritualness, linggo ng umaga, linggo ng gabi, 4 na beses. O kung saan ka kinukumbigta ng Panginoon dyan, kung kinausap ka ng Panginoon dyan. So why? Na hindi tayo dumalo. Pero kung gusto mo, sandi ka lang talaga. Okay lang yan. Kung dyan ka panata, kung dyan ka pinamon, kung dyan ka pinago, kung dyan ka umulad, lumago, walang problema yan mga kaibigan. So sa mga panahon na kailangan ka ng ating Panginoon, walang pwede dapat makahanda kung totoo tayo kumitin sa Kanya. Wala pwede makahanda. Pag sinabi kumitin po, hindi yung trabaho mo, hindi yung labahan mo, hindi yung problema, hindi mo yung anak mo, hindi yung nanay, hindi yung tatay mo, bakit kumitin ka sa Panginoon? Yun ang ibig sabihin nito. Hindi talaga natin bigyan ng importansya yung mga mahal natin. So, hindi po. Sa mga panahon ba na kailangan tayo ng Panginoon? Diba?
Linggo, kailangan talaga tayo, biblical yan, Hebrew 13 verse 25. Diba? Kailangan, kaya nga, yun yung panahon, o saan ka ba nakikipag-commit? Diba? Kaya, hanggang ngayon ba? Nandiyan ka pa rin makikipag-commit sa asawa, nanay, ate mo, trabaho. Linggo ngayon, ibigay ko na nga sa iyo 6 na araw. Yung 3 oras lang sa linggo, hindi mo pa ba makikip sa akin? Sana yung salitang committed sa atin? Diba? Diba? Kaya dapat nag-iisip tayo, oo nga naman. No? Nakuha ko na ng 6 na araw na yan para sa sarili ko. Linggo pa ba? Akin pa ba ito? Diba? Sa Diyos ko na ibigay ito. May balang araw. Tatanggapin niya ako doon sa kanyang kaharian. 3 hours lang ang ibigay natin sa loob ng isang linggo. Kung sa 3 oras na yan, naramdam mo presensya, kung nabago ka, natuto ka, nakakaroon ka ng kagalakan, nakakaroon ka ng kapayapaan sa ating Panginoon. Nangyari, kung nagkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, kahit once hour ka lang, walang problema yan. Pero pag walang nangyayari din sa pagbabago, mag-isipan. Mga kaibigan, dahil po natin ulitin po, hindi yung pagsisimba, hindi yung simbahan, hindi yung relihiyon, hindi yung pag-atin, gawain ng Panginoon, kaya tayo ligtas ng Panginoon. Bakit tayo ililigtas niya? Dahil sa tunay nating relasyon sa Kanya. Kasi pag may relasyon ka sa Kanya, ramdam mo ang presensya niya. Ramdam mo ang kagalakan na nagbuhat sa Kanya. Hindi kagalakan lang sa mga kapatid sa mundo, kundi kagalakan na nagbuhat sa Kanya. Kaya pwede once a week ka lang. Basta alam mo sa buhay mo na bago ka. Alam mo sa buhay mo, hindi ka na palamura ka. Alam mo sa buhay mo, hindi ka na tutitira. Alam mo sa buhay mo, hindi ka na tanggira. Di ba? Kung nabago ka na tutal walang problema, once a week ka lang. Pero kung walang nagbabago sa iyo mga kaibigan, kailangan ka ng Holy Spirit sa pagkakas. Nakakakong ka sa simbahan. Kasi ang simbahan, pinaayos tayo dito. Parang talier dito. Parang motor shop dito. Aayusin tayo sa salita ng ating Panginoon. Mga kaibigan, kung hindi, balikan natin ito. Walang pwedeng sa pagpupuri natin. Verse 27, ang hindi nagpasaan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring alagay ko. Grabe ito pala. Kaya malinaw. Ay hindi tayo hindi tayo pwede mag-deliver. Pastor, mayroon akong mayroon akong pasan. Sabi dito ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring alagay ko. Pag sinabi krus, magkabiyat. Pag hindi mo pasin sa sarili krus, hindi mabigat. Di ba? Nakita mo ba yung ating Panginoon na pasan ng malaking krus? Ako pinasang pinali ko sila, di ba? Ang sabi dito, habang pag hindi na tayo marunong, ang sabi dito, ang hindi magpasaan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin, hindi karapat-dapat. Kaya mga kaibigan, kung mayroon tayong problema, kung mayroon tayong mga pinagdaanan, kailangan yung problema, pinagdaanan natin, pasanin natin yan. Ibigay natin sa Panginoon, magpuri pa rin tayo sa Kanya. Huwag natin gamitin ang dahilan niya. Gusto, mayroon akong pinagdaanan. Gusto, mayroon akong problema. Mga kaibigan, pag hindi ka tumalo, ay magbigyan ng solusyon ng problema mo. Lumano na lang tayo. Masigurado, nandun yung kapayapaan, nandun yung kagalakan, nandun yung solusyon, nandun yung tagumpay, sapagat tunay ang iyong pag-commit sa ating Panginoon, sapagat sa mga may problema, hindi ka natin din kundi nagpupuhin ka sa Kanyang pangalan. Palapagan natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon na minamahal. So may 3 bagay po tayong pag-aralan sa umagang ito. Number 1, if we are committed in Christ, we must priority the kingdom of God. We must priority the kingdom of God. We are committed in Christ. Mga minamahal, kung talagang totoong committed tayo sa Diyos, kinakailangan una natin ang Diyos. Isang tanda na ating nakuha dito sa pinakdo sa alam ko na talagang alam na natin ito. Gasgas dito. Sa ating lalamunan, hallelujah, ano nangyari? Praise God. Alam natin na praise God. Alam natin na ang talatang ito ay alam natin, memorize na natin ito
man, pero ang problema na comply ba natin ito? Naisagawa ba natin ang talatang ito? Nakita ba sa ating buhay ang talatang ito? Pero once nakita sa ating buhay ang talatang ito, tunay na kumitid ka sa ating Panginoon Kristo. At karapat-dapat po tayo, kung deserving po tayo, tatanggap sa pangako ng ating Panginoon na nakapaloob sa talatang ito. Ano kung sinabi sa talatang ito? Sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. We must priority the kingdom of God. At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, pag yan ay makita sa ating buhay, anong kasunod? Ito na yung pagpapala. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na gusto ninyo. Bago ibigay ang lahat ng mga bagay sa buhay ng bawat isa sa atin, mayroong ipinagawa sa atin ang Panginoon. Anong ipinagawa niya? Bigyang halaga nga ang kanyang kaharian. Bigyang halaga natin yung simbahang ito na ay dinala ng Panginoon, tinuruan, kung ka makasunod sa kanyang kalooban. Kaya halagahan po natin ang gawain ito. Kinakailangan sa araw na linggo ay nandun sa loob ng simbahan na pumuli sa kanyang pangalan. Na araw ng Revolutiones, di ko na kumakalikupin. Nandito ka, mga kaibigan, bilang tunay na kumibig sa ating Panginoon sa Kristo. Di ba? Kumibig. Bakit ako kumibig mga kaibigan? Kung sa ganun, wow, nagiging matatag tayo, magiging malalim tayo, magiging matibay ang ating relasyon sa Panginoon dahil ginagawa natin ano ang itinuturo niya sa atin. Bigyang halaga na eh. Diba? Yun ang tinuturo niya. Kumusta kaya? May halaga kaya ang ating ipinapakita sa Kanya? Alam ko may halaga. Diba? Kasi nandito pa kami. Parang pagkakita ng ating pa. Pagpunta ko pa lang dito mga kaibigan, binibigyan ko na ang halaga ang kaharian ng Panginoon. At dahil nabigyan ko na ng halaga ang kaharian ng ating Panginoon, huwag ka lang titigil pa. Huwag ka lang makaliglanan pa. Huwag ka lang matakot pa. Huwag ka lang magpadaka pa. Sapagkat ang sabi niya nito, salang araw, ibibigay niyo sa iyo ang lahat ng mga bagay na gusto mo. Ang ganda. Kung bakit yung iba hindi nakapagpatuloy dahil hindi yata niya nabasa ito o nabasa niya pero hindi niya naisawa. Kaya alam mo mga minamahal, kung makalimutan kasi natin yung talata na tinuturo sa atin, may tendency na madaya talaga tayo. Kasi lagi ko sinasabi sa inyo na ang talata, iyan po ay sandata natin. Sandata natin yung talata kasi sundalo tayo ni Kristo. Hindi naman tayo sundalo ni, dito hindi naman presidente ngayon. Hindi naman tayo sundalo ni Marcos eh. Sundalo tayo ni Kristo. Kung sundalo tayo ni Marcos, yung dala natin ngayon, parang malay 45, parang si Gerald eh, sundalo niya niya. Ibong Marcos eh, di ba? Sundalo tayo ni Kristo, ang dala natin, talata. Yun ang sandata natin mga kaibigan kung puno ang ating puso't isipan ng talata bilang sandata, mai-priority na lagi natin ang kaharian ng Panginoon. Lagi natin mauna ang kaharian ng Panginoon. Lagi natin magbibigyan ng halaga ang kaharian ng Panginoon. At once ang lagi, talking about lagi, consistent kong ginagawa, napahalagan ang kaharian ng ating Panginoon. All the days shall be added unto you. Grabe mga kaibigan yung pagpapala. Di ba yun ang gusto natin? Pag sinabing Paul, lahat yan. Pinagpapala ka sa asawa, pinagpapala sa anak ko, lahat nandyan, lahat na eh. Bakit nangyayari sa iyo? Bigyan natin ng halaga ang kaharian ng Panginoon. Ginawa natin lahat ang kanyang itinuturo. Isinasapuso natin lahat ang itinuturo sa atin. Yun yung ibig sabihin na binigyan natin halaga ang kanyang kaharian. Pangalawa sabi niya, 17:25, ito na. Sabi sa talatang ito, hindi siya nangangailangan ng anumang tulong o pagpili sa tulong naman. Hindi siya nangangailangan sa atin ng tulong para paglingkuran natin siya. Wala naman siyang kailangan sa atin. Pero bakit natin pinaglingkuran ng Panginoon? Bakit natin pinapriority ang Panginoon? Bakit natin sinusunod ang Panginoon? Bakit natin ginagawa ang lahat ng mga bagay? Matutuwa lang siya sa ating life. Bakit? Sabi ito, sapagkat siya
ang nagbigay ng buhay, hininga, at ng bagay sa sakit. Kaya pala natin siya pinapriority. Kaya pala natin siya pinapalagahan. Kaya pala natin siya inuurong at pinagalang. Kaya pala tayo pumitit sa Kanya. Bakit mga kaibigan? Sapagkat malinaw, siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng hininga. At siya ang lahat na may-ari ng buhay at siya ang lahat na may-ari ng mga bagay at anumang mayroon tayo ngayon. Kaya karapat-dapat ang purihin para nalang sa bahay natin siya bilang pagtanong ng utang na loob. Dahil kung wala siya, wala tayo sa daigdig. Alapakan natin ang ating Panginoon. So yun po mga kaibigan. Kaya, kung nga naman di ang tao gusto purihin. Ang tao gusto panalan. Ang tao gusto talagang sumika. Pero ang Diyos, hindi ganun. Hindi ganun ang Diyos. Marami na makabuti ang Diyos. Hindi na ko na kailangan na ganun yung pero bakit kinaganon siya ng tao? Dahil ang mga tao na nagpupuri sa Kanya, na kumitit sa Kanya, pinapriority siya, yung mga tao na kumitit sa Kanya. Yung mga tao na may kaugnayan sa Kanya. Yung mga tao na nagipag-usa sa Kanya. Yung mga tao may pananampalataya sa Kanya. Yung mga tao walang pananampalataya sa Kanya, mayroon walang pagpupuri. Wala po. Nandun sa tarik. Sa digis, sa kulang. Ano yun, sa sabog. Malakas pagpito. Hindi yan. Hindi tayo lang magagawa nito. Bakit? Dahil tayo po ay may kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya paglingko na sa lugar ng simbahan, nagpupuri sa Kanyang pangalan. Pinapriority natin ang Kanyang pangalan. Pinupurit natin ang Kanyang pangalan. Pinapahalagahan natin ang Kanyang pangalan. Bilang pagtanong na utang na loob, sapagat lahat na mayroon tayo galing sa Kanya. Kaya karapat-dapat lamang samahin natin siya. We must priority the kingdom of God. Panapakan natin ang ating Panginoon. Alam mo, if we are committed in Christ, kailangan, pangalawa, panin natin ang ating love which other. So, hindi mo pwede, Lord, kumitit ako sa'yo. Pero pagdating sa kapwa mo, kumitit ang isip ko. Bakit? Grabe mga pastor, parang ito kahit huwag tayo mangalit sa ating kapamahalan natin. Kasi, ayaw ngayon, sino ba tayo para igigin ng Panginoon? Grabe kasalbahin natin, di ba? Ako lang, grabe kasalbahin ko before. Lahat ng issue na sa akin. Lahat ng biras na pasukin ko yun. Dati yun, tao si Ruben. Dati yun, Ruben. Lahat mga kaibigan, yung si Pastura, nahanap sa akin yan. Dati. Nakakakas pag-abot siya yun, yung nagtago ng kursa. Mga babae. Bakit? Inubuhay ko before mga kaibigan. Yung ngayon pinag-iringan. Grabe ka po. Sabi ko nga, isip ko ngayon para mapaiyak ako. Grabe ka po. Sa akin, may ginagamit ka ng tao para makimabago kaya mapaiyak. Kaya hindi ko makalimutan yung mentor ko. Alam mo doon yung mentor ko. Alam ko naman ko yung Mr. Preaching. Talaga naman, habang nag-Mr. Preaching ako, may bumuha. Doon sa bahay, nag-comment siya. Tapos yung lumapit sa akin, nagbibigay ng sobre. At yung sobre, may pera at may mensahe. Alam mo, ang una ko naisip, yung mentor ko. Sabi ko, hindi ito para sa akin. Para sa mentor ko ito. Dahil Diyos ang pinigilis sa akin at siya ang ginagamit sa akin para akin. Natutuwa ako, sobrang tuwa ako, yung natanggap ko, ibigay ko lang sa mentor ko. Natutuwa siya, bakit ibigay mo? So, lapit ko yan dahil habang ko Mr. Preaching may bumaba sa bike na hiniguan niya ko at ibigay ito at may yun silang request ng pangalaki. Grabe, pagbuwa siya. Bakit kung nagawa ko ay ibigay sa kanya? Dahil bilang pagtanong ng utang na loob ko siya. Sabi ko kung wala ang pastor yan. Kung wala ang pastor ito, hindi ako mag-click ko siya. Dahil nag-click siya. Nabago ako at pinipino ko sa Panginoon. Kaya ano mang meron ako pinili ko sa pinagpapagpasa. Namin sa ako mga kaibigan. Dahil kumilos ang Diyos. Gumawa ang Diyos. Kaya yung pagmamahal natin, na pagmamahal ko sa Kanya, hindi nawawala eh. Bakit? Sakripisyo siya sa akin eh. Dami sakripisyo niya sa akin. Diba? Walang totoong pastor na hindi sa sakripisyo. Sakripisyo yung lagi. Ilang. Grabe, kung ako natatakong mong dati,
taon nga ako eh. Kung ito, hindi mo ako taon, di ba? Ako yung tao, at hindi lang dalawang taon. Grabe. Grabe ang takot sa akin. Ha? Natatakbo ako. Kung grabe ang Diyos, hindi ako tingin. Pumalik. Atong pagbalik ko, talaga, ay ibang Diyos. Atong talagang di ako bumabalik, grabing mga nararanasan ko eh. Saan ka napunta, para kaming kusa na walang may-ari. Punta ko si Gilgil, punta ko sa Minuto. Pero galing kami, strategy kamuhan. Hindi ko alam kung bakit nangyari. Naisip ko, yung paglayo ko ba, yung pag-alis mo, na tinawag ka na, pero umalis ka pa rin, hindi ko na talaga hindi kapayapaan talaga. Kaya na-realize ko, na hindi parang tama. Umalis ka, distansya ka talaga. Talaga, is ano ka, kalamitin ka ng Panginoon. Doon ko nalalaman na, mahal ako ng Panginoon. Bakit po? Dahil sa panahon ng trial ako, marami siyang ginagawa na hindi ako. Kaya, doon na tumaharap. Kaya kung bumalik ako, grabe, iyaman mo sa gusto. Tapos, tuwa din siya. Tuwa din mga membro. Kasi ilang taon ako doon. Ilang taon kami nawala. 10 taon yan. Grabe yun. Yan napaiyak ako eh. Bakit? Grabe sa pagdaling ko sa yung sakripisyo ko na aking ginagawa sa inyo, wala yan. Wala yan mga kaibigan. Kaya pag mayroong nagtapos sa akin, kaya pag mayroong malis dito, sabi ko, Lord, salamat. Natutunan. Nagawa ko ito natin. Ipinaalala mo sa akin. Kaya hindi ako nasasapan. Bakit? Alam ko, may magkulang ako sa inyo. Kaya, tinatanggap ko, bakit kung sino na mo para sa akin, okay lang para. Puro mga bata, kasi mga bata talaga lahat sa mundo na lang. Okay lang yung Panginoon. Dahil alam ko may magkukulang sa inyo. Pero hindi para purihin pa. Alam mo kasi din natin Panginoon. Bakit? Dahil sa pag-ibig. Kumikilos ang pag-ibig. Sa angkat ng 1 chapter 3, verse 16, ng 1 chapter 16, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat di natin alay ang ating buhay para sa mga kapatid. Sino ang unang nag-alay ng buhay? Hindi tayo. At ay inaalay ng kanyang buhay at ikaw at ako na sumampalataya sa kanya, nakapag-isa sa kanya na bago. At kung nabago tayo, ano gagawin natin? Bakit tayo nabago? Iaalay din natin ang ating buhay doon sa mga tao para magkaroon sila ng pagpapago. Yun ang ibig sabihin. Kung mahal natin, ang ating Panginoon, gawin natin ito. Pag tayo po pag ginagawa natin ito, ibig sabihin, umipit tayo sa ating Panginoon. Yun yung salitang umipit. Minahal natin ang ating kapwa. Minahal natin ang ating Panginoon. Hindi mo pwede na, Lord, mahal kita, pero kapwa mo, galit ka. Wala kayo. Di ba siya? Kung mahal natin ang Panginoon, di mahal natin ang mga tao na paligid sa atin. Sabi ko dito sa aklat ng unang chapter 4, verse 7, mga minamahal, mag-ibigay tayo. Sabi, love each other. Ito yung pangalaw. Mga minamahal, mag-ibigay tayo sapagkat mula sa isang pag-ibig. Ang bawat umibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Pero ito, mag-ibigay tayo sapagkat nabigyan sa Diyos. Ang bawat umibig ay anak ng Diyos. Iba, ang bawat umibig ay anak ng Diyos. Pag nagmamahalan tayo, anak tayo ng Diyos. Ano ang ginagawa ng mga tao nagmamahalan? Nagtutulungan. Diba? We are helping each other. We are concerned to each other. Diba? Na may mga pakialam sa iba. Concerned ka sa iba. Tumutulong ka sa iba. Nagbibigay ka ng kagalang sa iba. Hindi ka nagbibigay ng kalungkutan sa iba. Diba? Palapakan natin ang ating Panginoon. We are helping each other. Bakit? Ito ay pag-ibig galing sa Panginoon. At yun talaga dapat makita sa ating buhay. Bakit? Umibig tayo kay Kristo. Pag hindi ka umibig kay Kristo, hindi ka. Bakit? Baka mahalin mo lang sarili mo. Bahala siya sa ako. Bahala siya sa ako. Susunod ako. O gano'n. Kailangan din na may pakialam sa Kanya. Ipakita natin sa Kanya na mahalaga siya. Importante siya sa atin. Dahil tayo ay magkakapatiran. Dahil kay Kristo. Diba? Mayroon tayong pakialam. We are concerned with each other.
Huwag natin pabayaan ang ating kapwa. Patuloy natin silang alalayan. Patuloy natin silang gabayan. Patuloy natin sila na mahalin sa pamagitan ng ating ipinamakitang cancer sa kanila. Alapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! First one, sabi nito, kailanman wala bang tao nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo nagmamahalan, nasa atin ang Diyos. Grabe, oo nga naman. Wala ka namang tao talaga ang nakakita sa Diyos. Pero kung tayo din nagmamahalan, nasa atin daw ang Diyos. Wow, grabe mga minamahal. Ang laki ng impact ng pag-ibig. Di ba? Ang laki, ang napakaganda yung resulta na ng pamahalan. Di ba? Nagdadamayan kasi ng pamahalan. Nagkakaisa na. Nagtutulungan yan. Kaya sabi dito, hindi pa natin nakikita ang Diyos kailangan. Pero kung kung tayo ay ng pamahalan, nakikita pala sa atin ang ating Panginoon. Ganyan ay kanyang katangian, mga minamahal. Kaya kinakailangan ang bawat isa sa atin ay mayroong pag-ibig sa bawat isa sa atin. Upang sa ganun, makikita sa ating buhay ang katangian ng Panginoon. Diba? Din ang gusto ng Panginoon na makikita sa ating buhay. At alam ko makikita yan dahil kumitit tayo sa ating Panginoon. Kapag kumitit ka rin talaga ipapakita mo. Minahal mo ako, tinutulungan mo ako, concern ka sa kapwa mo. Sabi dito, sa talatang ito, ngunit kung tayo magmahalan, nasa atin ang Diyos at naging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. So, maging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig kapag magmahalan pa. Mahirap kaya magmahal. Kung mayroon kang nararamdaman hindi maganda kapwa mo. Di ba? Mahirap kaya ang ibigin niya. Pero inutos dito ng Panginoon. Sinabi niya dito na kailangan tayo mamahalan para makita siya sa atin. Gusto ko sa talaga ng Panginoon, yung katangian niya ba, makita sa ating buhay. Kasi alam mo, pag pinahal mo yung tao na nanakit sa'yo, isa ko lang. Kung kaya mong mahalin yung tao na nanakit sa'yo, ibig sabihin, ang pag-ibig na mayroon ka, hindi galing sa'yo, hindi galing kay Kristo. Nag-aapit mo lang. Nag-apply mo lang. Bakit? Dahil mayroon ka ng tunay. Kasi pinag-aluban natin pag-ibig sa akal ng Kalaw Tinpin, Dr. Robert Putin, ibinigay niya sa ating alin. Pag-ibig at pananampalataya rin sa ating pag-ibig. Binigay na ito Kaya kung nasa atin yung pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig natin na madaling kumukupas, pag-ibig natin na madaling magtampo, madaling mag-alburuto, mapalitan yung pag-ibig ng Diyos. Kaya kung sinasaktan ka, sinugatan ka ng kapwa mo, grabe, minamahal mo pa siya. Ililibre mo pa rin siya. Hindi mo siya pinupatulan pa. Di ba? Grabe. Alam mo kung makakamdaman natin yan? Grabe. Mag-praise the Lord na talaga. Okay. Doon mo ma-identify sa sarili mo na gumagawa ng Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang ating. Kasi hindi natin gawin. Kung isa-isa rin ang hirap gawin yan Pero bakit nagawa natin? Dahil nakipag-isa natin sa puso. Ibinigay niya sa ating pag-ibig. At ibinigay, tinanggap natin, kaya gamitin natin. Kaya may ibinigay, kasi gamitin natin. Naintindihan ba natin? Bakit binigyan tayo ng pananampalataya pag-ibig galing sa Diyos? Gusto natin gamitin mo. At kailan mo gamitin yan? Mayroon siyang iba para sa iyo. At akala mo, magbibigay ng Diyos para hindi pakinabang sa iyo. No! Magbibigay sa iyo para pakinabang sa iyo. Para magkakupay ka. Eh, may mga tao talaga sirain yung puso mo. Pero binibigyan ka ng Diyos sa pag-ibig. Hindi mo siya kapag lagi mo siya masaktan. Ano ka ba? Hindi mo siya masaktan. Bakit? Ang ginamit mo, hindi pag-ibig mo, kundi pag-ibig na Diyos tinanggap mo. Kaya mayroon tayong tinanggap sa Kanya. Para overcome natin yung mga tao na hindi tayo minahal. Di ba? Hindi naman talaga lahat ng tao, minahal tayo Pati kami isa nasawa mo. Nagsasawa na. Awa si Ruby, di ba? Kaya mga kaibigan, may pag-ibig-ibig ang Diyos. Nakakatibag mo. Kaya ma-amaze ka pag nasa iyo. Grabe. Dati-rati po nyo, pag may sinaganyan ang mga tao, ako, dahil kung hindi maganda, pero mga kay, ngayon sinusugatan ang puso ko, hindi mahal ko pa rin. Grabe po. Ibig ang Diyos yan ang tayo. Grabe na pagkakal na pag ano mararamdaman. Kaya
bakit tayo binigyan ng Diyos ng bagong spirito, kung bakit tayo binigyan ng Diyos pag-ibig, kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng pananampalataya, kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng bagong puso, lahat ibinigay. Bakit? Mayroon ka mararanasan kayo na magugulat ka. Kapag nagulat ka, dapat makuha mo, magamit mo yung ibinigay ng Diyos. Bago mangyayari mga bagay na hindi maganda sa iyong buhay, nagbibigay na ang Diyos sa iyo. Kumusta? Kumusta ang ibinigay ng Diyos sa atin? Naging kumiti ka ba tayo sa Kanya? Pag sinisira na ang ating damdamin. Baka hindi na, di ba? Kaya dapat awin tayo, nagbibigay na pala sa akin ng Diyos sa pag-ibig, nagbibigay na pala sa akin ng Diyos sa bagong puso, nagbibigay na pala sa akin ng Diyos sa pananampalataya, nagbibigay na pala sa akin ng Diyos sa kapangyarihan. Lahat ay hindi ko gamitin ko para magtatagumpay ako. If we are committed in Christ, magkamit natin ang lahat ng binigay niya sa atin. Palagpakan natin ang ating napakaganda mga kaibigan. Sapagat sabi sa sunod na talata, ang nagsasabi, inibig o Diyos. Subalit na pupuntahan sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Grabe ko nito. Oo nga naman, no? Kung sabihin mo, Lord, mahal kita, Lord. I love you, Lord. May kata, no? Galing yung cherry mo, kata, no? I love you, Lord. Ano sa Tagalog yun? Mahal kita. Guru, yung katabi mo, galit na galit ka ni Pastor Rabi. Joke na nga. Diba? Mahirap umawag tayo. Diba? Mahirap, diba? Mahal tayo ng Diyos. Mahal natin ang Diyos. Ipapawalan dito. Mahal pa natin yan. Pinanamahalin din natin para maging buhay ang ating pag-ibig. Isabi na dito, kung ang kapatid na kanyang nakita ay hindi na kayang ibigin, paano niya maibig ng Diyos? Hindi niya makita. Totoo naman, kung yung kapatid ka natin nakikita, hindi natin kaibigin, Diyos pa kaya na hindi natin nakikita. Parang binugulan natin ng Diyos, Lord, mahal kita, pero yung kapatid mo, kumusta ka? Diba? Parang binugulan natin sarili natin. Kung naman pero okay. Nakakamis, no? Nasabihin natin, Lord, mahal kita. Pero yung kapatid natin, sa akta ng parataya, hindi natin kaya natin. Diyos ka natin, kung nakikita. Sinabi ko, mahal kita. Tapos, sa tao na nakita mo, ay hindi mo sabing mahal kita. Totoo kayo sinasabi mo na mahal kita, Lord. Paano natin ba mahal natin ang Panginoon? Kung ating kapwa, mananampalataya, kung ating kapwa, Kristiyano, ay hindi natin kayang mahalin. Useless po yun, mga kaibigan. Malinaw dito. Nasabi niya dito, no? Na sabi sa talata nito na paano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita kung tama naman eh. Diba? Paano natin maibig ang Diyos na hindi natin nakikita? Mas talong hindi natin mo. Mas talong hindi talaga natin nabigyan ng pagmamahal ng Diyos. Kasi yung kapwa na natin, hindi natin kaya. Diba? Hindi kasi natin pwede bulahin ng Diyos. Lord, mahal kita. Pero yung kapwa ang mundo kayo ibigay. Alam mo, kung sabi na natin sa Matthew chapter 25, kung anong ipinapakita natin sa ating kapwa, sa Diyos natin ito. Diba? Yung ating ipinapakita sa ating kapwa mananampalataya, o kanino man, sa Diyos natin ipinapakita. Kaya napapansin ba natin, pag tayo mangaral sa labas, kuha sila. Diba may natutong tao, may nagagalit na tao. Diba? Sari-sari yung tao sari-sari yung reaksyon ng tao. Bakit hindi ba? Pag nakakaroon tayo sa labas, ay natutuwa sila. Bakit? Dahil nararamdaman nila ang pag-ibig ko. Dahil nakita nila tayo. Saan pagkakita nila sa atin, nararamdaman nila ang pag-ibig sa mga bakit nangarap tayo sa salita ng Diyos. Diba? Nangarap tayo ng salita ng Diyos. Kumusta yung hindi nangarap ng salita ng Diyos? Masabi ba nila, mararamdaman ba nila yung presensya ng Diyos? Hindi nangangaral eh. So, sa madaling salita, yung nangangaral at hindi nangangaral, ay paano natin i-apply ang pag-ibig na ibigay sa atin ng Panginoon? Ano yung natin sa kanila? Ano yung pag-ikisama natin sa Kanya?
Di ba ba doon sa pagkasama natin sa tao na naroon sa Diyos, hindi po dapat pantay-pantay. Dapat pareho. Dapat walang pagkakaiba dyan. Nangangaral sa salita ng Diyos at hindi nangangaral sa salita ng Diyos, dapat buo ang ating pagkakasama. Dahil pag buo ang ating pagkakasama, ibig sabihin, mayroon tayong puso na nangaling sa ating Panginoon. Dahil dapat ang Panginoon, dapat ganap din tayo. Kung mahal natin ang ating kapwa na ating nakikita, dahil kung mahal natin ang ating Diyos na hindi nakikita, mas ibigin natin ang ating kapwa na ating nakikita. Kasi, hindi po magiging valid yun. Nung sabihin natin, Lord, mahal kita, pero hindi pinabayaan natin. Alam mo yung mga kasyano na gano'n, ang kaibigan, natin kulang ang ating pagkakasama. Kasi ang Panginoon nga, sabi ko ang kanina, ang Panginoon nga, sino ba tayo para ibigin niya? Sino ba tayo para gamitin ang kanyang buhay para tubusin mula sa kasalanan? Sino ba? Kung mayroon man dapat siyang tubusin, dapat yung mga tao talaga na karapat-dapat. Kita hindi karapat-dapat eh. Bakit? Grabe kasalanan natin. Pero ang ginawa niya? Inahal pa rin tayo. Yan yung kanyang buhay sa kung kalbari. Dapat patay gawin ng Panginoon niya sa akin. Hindi na, di ba? Kung tao ang sa kanina natin, kung kaninang tao siya, hindi natin karapat-dapat. Diba? Dahil sa dami natin ngayon. Pero, Diyos, ang gamitan natin ang prinsipyo ng Diyos, no? Napakahalaga natin. So, bakit kaya? Dahil siya kumakain. Tigaan tayo kamulis, ano tayo kamulis, papalitan niya doon sa bangsa para sa mga buhay. At ilinisin niya tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. Ganun tayo ka-importante sa amin. Kaya sa ating buhay, mga kaibigan, kung kumiti tayo sa ating Panginoon, dapat higigin natin yung mga tao na sumusugat sa ating puso at ganda. Mahalin natin. Ay, hindi na dapat dapat yung pastor eh. Inaaway ako. Kung unang away tayo, inaaway natin ang Diyos. Noon. Gawa tayo kasalanan, inaaway natin siya. Siya, tayo kung nangaway sa Kanya. Kung mayroon din nangaway sa iyo, dapat magpakumbaba ka. Dahil ang unang nagpapakumbaba sa atin, ang unang nakasisya sa atin, ang Diyos. At Diyos ang tinagpo. Diyos ay nagpipagtuloy. Kailangan, ano bang katangian ng Diyos? Dapat mayroon ka. Marunong dapat tayo magpakumbaba dun sa mga tao na sa atin. Mahalin pa natin siya. Kalapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dapat sabi niya sa talatang ito, mga minumahal, ito ang utos na ibigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang mga kapatid. Malinaw. Ang umibig sa Diyos dapat din umibig sa kanyang. Kaya magmahal ako. Huwag tayo magsiraan, huwag tayo magsismisan, magtulungan na lang tayo. Dahil pag nagtulungan tayo, makita natin siya, lalo kang ipabahay. Masaktan ka, sugatan ka, pero minahal mo pa rin siya, tumutulong ka pa rin. Katangian ng Panginoon niya na yung nararanasan at lalo ka niya. Eh, diba, kung nasugatan, nasaktan, wala na, babay. Sorry, mahal, diba? Okay po. Ang Panginoon unang nasugatan, nasaktan, at isip mo. Kung kukumpin natin siya, dapat, ano mga katangian na yun siya, dapat makita sa Panginoon. Kaya dapat marunong din tayo mag-adjust, marunong din tayo magtipi, marunong din tayo magtilis, at marunong din tayo magmahal sa mga tao na magat sa atin. Sana maintindihan natin yung alam mo kung ganun tayo, walang pakaganon ka. Pamangyari ng buhay. Diba? Napakaganon ka. Pero kung hindi mangyayari sa atin ito, wala pa rin natin ang daw pa rin. Ngayon, sa sipahan ito, grabe ni Pahan ito mga kaibigan. Hanggang ngayon, hindi ba? Akala ko tapos hindi Pahan pa rin. Pero ito, hallelujah. Yung mga kabataan ko na singin, mga kabataan na tamburiner, ito na lang natira ito. Hindi na lang. Sana yung kasama ko, Eric, kapit na. Grabe. Pero ito naman yan, grabe mong magulang. Palayasin mo. Grabe. Si Pastor naman ang paparang sa'yo. Laki ang nalaman dyan. Puro sakit yung pinag sa akin. Grabe. Parang sinampal ko. Parang sinampal
pala ng kaliwat kanan sa mga sinasabi nila sa akin. Pero piliin ko na sa sabi ko na bago, yung anak ko, ang galing mo, ang galing mo sa kalito na si Barbie namin ko, wala bang nabago? Bago. Halos na ulang nabago. Hindi ba tayo naman sa iba? Wala yung nabago. Hindi grabe. Kasi mo sa iba ko. Ako naniniwala na hindi gagawin ko ng Diyos. Sa gawain. Grabe. Kala ko tapos na yun. Kaya ako'y naniniwala na ito yung panahon. Kilos ang Panginoon. Hindi ako sa Diyos ko na. Masakitin ko doon kung masakitin ko. Pag inuusik ka, ibig sabihin, aklat ng episode, chapter 4 verse 4, mapalad kayo pag inuusik kayo ng mga tao. Sapagkat, yan ang papatunay na siya sa inyo na siya, Espiritu. Kaya usikin ka talaga. Maraming sa Diyos. Diba? Pero sabi ko, okay, walang problema, may sumarto ng mga bata o tago mga bata. Naborito siya, may mga bata, willing din sila ni Lord, kasama nila. Mas maganda ba yung mga bata? Totoo po, kaya nga, hinihindad lang ng mga apostol yung mga bata, ang sabi ng Panginoon, huwag po silang pag-alaman. Hayaan mo silang lumabit. Diba? Pagkat ako alam ng Kristo. Grabe pa na. Kaya totoo po yung mga ano eh. Dalangin ko, Lord, yung pinagalian, yung gusto mo, ang tatahin mo. Huwag yung gusto ng laman ng puso mo. Ang gusto mo. Kasi ang gusto ko, siyempre, yung makikita mo talaga na deserve, di ba? Hindi naman talaga ang tao eh. Di ba? Kung hindi pala yung gusto pala ng Panginoon. Kaya, kinapaya ko sa Panginoon. Manong pag Lord, okay lang sa akin. Kung may mga taong nakakit sa akin, okay lang ko sa akin, Panginoon. Magsasawa din sila sa akin. Natalag ko, kakapayahan mo ako balang araw. Pag pinakapihan mo na ako, lahat na nanakit sa akin, Panginoon, magpapakain mo talaga yan. Kaya, dahil sila ay magpapakalat mo sa akin, Panginoon. Kaya, so dahil yung palalagi natin, yung mga taong nanakit sa'yo, palalagi mo sila magpapakain para hindi na sila mananakit sa'yo kapag ipapakalat na sa mga. Yun ang dalangin natin, wala tayong ibang dalangin. Yun po ang dalangin natin. Lord, kampihan mo ako. Lord, pagkalain mo sila. Upang hindi na sila mananakit sa aking damdamin. Yan mo, lagi nila po sasaktan. Pagkalain mo sila, Panginoon. Kasi alam mo yung mga tao na nanakit sa'yo, hindi pa pala Espiritu mo. Kaya nga sila nananakit. Di ba? Kasi hindi sila pinagpapakalan sa Espiritu. Kaya ngayon ang dalangin natin, mga kaibigan. Kaya napaka-importante na sa panahon na may nanakit sa'yo, ibig ng Panginoon, ipairal mo pa rin. Hindi dami mong ipairal mo, makakasakit ka talaga. Diba? Grabe, meron pa ba dito? Lagi yung sinasabi, pag may nanakit sa'yo, purihin mo, Panginoon, kung ititin ang damdamin mo yan. Ititinin mo, ititutulong ng Diyos sa'yo, i-apply mo. At pag i-apply mo, ang ititulong ng Diyos sa'yo, ikaw ang pagpapalain paano araw. Diba? Sinabi, pero pag nanakit ka, ay umapit sa pastor mo, ikaw din ang tatanggap yan. Ikaw din tatanggap. Ang alin, alam ko, hindi ko alam kung tatanggapin mo. Diba? Tandaan mo natin, bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nagbabad sa salita ng Diyos? Bakit natin pinag-aralan ang buhay ng Diyos? Bakit natin pinag-aralan ang tinuturo sa atin ng Diyos mga disciple? Dahil gusto ng Diyos na anong itinuturo niya ay makita sa buhay natin. Diba? Yun ang gusto talaga niya. Pagkakita sa ating buhay, ang itinuturo niya, deserving tayo na tatanggap ng mga pabor at mga tulong sa atin. Diba? Gusto mo makakuha ng pabor, idaan ka talaga sa matinding digmaan. Idaan ka talaga sa matinding ligbigan. Kumusta ang itinuturo ng Diyos sa'yo? Kumitin ka pa ba? O baka kumititin ng isip at puso mo? Kaya na-backslide ka. Delikado mo yun, di ba? Kaya pag niliglig ka na, ginigisa ka na ng problema, tinanggalan ka na, binurot ang puso mo, mag-ulit ka ba sa Panginoon, bakit kumitin ka sa Kanya yan? Lord, alam ko, pagsubok lang ito. Alam ko, proseso lang ito. Alam ko, magkasunod dito. Ganting para, pagpapala na ibibigay mo sa akin. Kaya, Panginoon, purihin pa kita hanggang sa kahulihan buhay ko, Panginoon. Grabe, plapakan natin ang ating Panginoon. Pero sa panahon na nasugatan ka, mga kaibigan, ang pag-ibig mo sa Diyos nawawala, hindi rin ako.
Kaya huwag natin hayaan na ating pinag-aralan tungkol sa Panginoon, tungkol sa kanyang salitang mawawala. Sino bang magtatanggal nito? Ha? Away. Panginoon sa Kristo. Dahil sa 30 verse 10, ang sabi niya doon, naparto ang away upang umatay, magnakaw at magwasak. Trabaho yan, huwag. Trabaho yan para ikaw bigyan ng kahinaan. Trabaho yan para ikaw bulungan ng hindi maganda. Trabaho niya yan para sugatan ang impusong damdamin. Kumusta tayo? Paglaban pa ba natin yung salitang kumitig ng Kristo? Di ba? Napakasarap pa yung kumitig ka sa panangawalan wala. Bakit po? Doon mo makikita sa panangawalan. Kasi hindi siya magpaparamdam sa inyong sagana. Ano, paramdaman niyo siya sagana tayo. Pero sa panahon wala ka, pero lumulong ka pa rin umiyak at nagpupulis kasi yung panahon na magpapakilala sa iyo na siya ito kong pagpapalang sabi kayo. Palabakan natin ulit ng Panginoon. Hallelujah. Patuloy mga minamahal, sabi dito, ay sa unang 1 chapter 4 verse 17, ulit talata sa pangalawang bagay natin pinag-aralan, sabi dito, ang pag-ibig ay naging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kaibigan, kung magawa natin, mag-comply natin yung pag-ibig na itinuturo sa atin ng Diyos, wala tayong alalahanin pagdating sa paghuhukom. Bakit mga kaibigan, wala tayong alalahanin pagdating sa paghuhukom? Panatag ang ating kalooban sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito. Wow! Kaya panatag tayo pagdating sa paghuhukom. Bakit? Dahil kung tayo nabubuhay sa mundo ito, namubuhay tayo tulad ni Kristo. Dahil nag-comply natin ang pag-ibig na itinuturo sa bawat sasakyan. Pakpakan natin ang ating Panginoon. Pag nag-comply natin yung pag-ibig na itinuturo niya sa atin, 110% mga kaibigan, panatag ka pagdating sa paghuhukom. Kasi nagawa ko na kung ano ang itinuturo niya sa atin. Mahirap gawin yung itinuturo niya sa atin. Pero pag nagawa ko yan, yan po ay kasiyakan. Kaibigan, na makakamtan mo ang napagkagatang regalo niya balang araw. Buhay mo lang. Kasi iba na kasi yun eh. Iba na kasi kumikilos sa iyo. Di ba? Pero ito iba na yun. Sinusugatan ka, tinuduro ka, talagang. Kung sabihin, mayroon ka magdini pinagdaanan, pero minahan mo pa niya. Ang hirap yun. Minahan mo pa niya. Hindi na ikaw yun. Galing sa Diyos pag-ibig. Na-i-apply mo. Nagamit ko yung ibigay ng Diyos sa pag-ibig. Talagang hindi mo na pinairal yung pagkatao mo. Pinairal mo yung pagka-Diyos na mayroon ka. Di ba? Bihira lang. Nakita ko yun sa aming leader, puting bisya. Grabe yun. Nagkakaroon kami ng problema. Pero anong ginawa niya? Wala siya yun. Doon ako na-amis. Diba? Grabe. Doon ko makita na talagang ang tao pala talaga pag-naumuha sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ang dami na papakinggan na masama, ganda pa rin ang kanyang pinapakita. Yung iba, pag masama ng mga, alburuta. Hindi mo alburuta, hindi ba? Sabi ko, grabe, Kristiyano tayo. Kaya yung isang kaibigan ko, relax lang. Relax lang, mga lingkod tayo. Ito naman eh. Kasi hindi ba, hyper talaga eh. Alam mo yung pag-ibig talaga ng Diyos. Napaka-importante na nasa puso natin. Kasi pag wala sa atin yan, maging hyper ka talaga eh. Pag makakakita ka na hindi maganda, grabe, parang kaman eh. Nagwawala ka eh. Kaibigan, yung pag-ibig ng Diyos dapat na sa atin. Tandaan po natin yan. Alam mo kung gusto mo na makumply mo yung pag-ibig ng Diyos sa pinigay sa'yo, meron kasi ito parang sa Diyos. Para mapatunayan niya na totoo yung desire mo sa Diyos. Lord, gusto ko makita sa aking buhay ang pag-ibig mo. Ayan na, gusto mo. Sige. Papahituloy ko ito na mangyari sa iyo. Gusto mo. Mayroong ipaparanas sa iyo ang Diyos. Hindi ka talaga. Mayroong pakialaman ang Diyos doon sa puso mo na itinago mo na talagang mahal na mahal mo. Pakialaman ka dyan. Kung gusto mo, gusto mo gamitin ang pag-ibig na ibinigay mo sa akin. At gusto ng Diyos, mag-growth mo. Gusto mo talagang gamitin, magpapadala siya. Nakakaibang pagsubok. Kumusta tayo? Kaibigan, tandaan na ulitin ko at babanggitin ko at naway tanin mo sa postisyon. Bawat panalangin natin, bawat kahilingan natin,
May mga proseso yan. Kung totoo ang kahilingan mo na mangyari sa'yo sa panahon ng proseso, dapat huwag ka magpapag. At balikan mo kung ano kahilingan mo sa Panginoon. Balikan mo yung pangarap mo sa Panginoon. Pag mabalikan mo ba sa'yo, hindi ka na, ito pala ang hinahanap ko. Gusto ko ng kapangyarihan. Ang daming sumisira sa iyong puso isipan. Gusto mong kapangyarihan eh. Ang daming mararanasan sa kagablawan niya. Gusto mong karunungan. Nako, marami talagang dumating sa'yo na mas magaling pa sa'yo na maliitin ka, kutsain ka, talagang sisiraan ka, mali ka, tama ako. Bakit nangyayari yan? Ang hiningi mo sa Diyos, karunungan eh. Kapag nagamamis, ay ito pala hiningi mo sa Diyos. Kaya may mga tao na mas magaling pa sa'yo. Kutsain ka talaga, mali ka, tama. Dapat marunong ka. At dapat malaman mo na ito ang panahon na tutunin ko ang Panginoon. Kaya pagka natin ang ating hindi kayo magsaktan ka, tampo ka, mangurahin pa siya. Ay, mga kaibigan, talo ka na doon. Ang amin na mahal nag-araw ko sa salita ng Panginoon. About sa Panginoon. Kailangan, bawat hiniling natin sa ating puso, alam natin kung anong posisyon na gawin ng Panginoon. Alam natin dapat kung ano. Pag hindi tayo mabagsak Panginoon. Balikan natin ka. Kung mayroon na hindi maganda nangyari sa timoy, ano pala nagkahilingan ko sa'yo? Dapat ganun agad mga kaibigan mo pang maging away ka, mapanatag ka, makakaramdam ka pa rin kagalakan, makakaramdam ka rin kapayapaan. Bakit? Yung palang hinihiling ko, may ito palang kapalit pa yung Diyos na dapat sumobin ka. Diba? Ganun kaganda mga kaibigan kung tayo talaga ay tumitig sa Diyos. Maisip natin ito. Kasi walang tumitig sa Diyos na hindi pagkat sa kanyang salita. Pag kumitig, luyang tayo sa kanyang salita. Kaya sa panahon na may maninira sa atin, yung pag-ibig natin sa kanila, nangingibabaw pa rin. Grabe, no? Siniraan ka na, pero mahal mo rin siya. Sarap to. Tulad na may nakita ko mismo. Siniraan siya at talagang tinatapos sa kanyang puso, pero ginawa niya. Kain tayo. Ako sagot lahat. Grabe yung magano. Grabe yung magano. Siniraan na siya. Pero anong ginawa niya sa mga taon na yun? Kain tayo. Sagot lahat. Wala siyang sinabi na masama. Grabe, mamama ka talaga eh. Sabi ko, parang puso ng Panginoon ito eh. Diba? Ang ganda ng gano'n. Yung iba, siniraan lang, wala na. Tapos ang ating pagkakaibigan. Ang tinuturo sa atin natin sa pagkatid sa pag-ibig, mga kaibigan na kaibigan natin. Ang sarap, aralan ang kanyang salitang pag-ibig kung ma-apply natin sa atin. Hindi ka talaga pwedeng manapit, di ba, Joy? Kasi pag-ibig niya galing sa Diyos, hindi sa atin eh. Di ba? Hindi ka pwedeng manapit talaga. Ang Diyos ba na nanapit pa? Hindi. Siya nga lagi nasaktan, pero okay na sa kanya. Grabe, di ba? Sana makita sa atin. Yun ang dinid sa ito, Lord, sana makita ito sa akin. Sana makita ito sa akin. Sabi ko, Lord, huwag naman masyado masakit ang ito para sa atin. Gusto natin yan eh. Pero alam mo, ang dami ko na napagdanan. Dami lang sugat ng puso ko. Hindi lang masyado halata. Pero kaya kong tinaltas pa rin Panginoon. Kumit pa rin ako sa Kanya. Walang pagkanadan ng ating Panginoon. Uy, tapos na. Isa na lang. Isang bagay na lang. Believe. If you are committed in Christ, believe in Jesus Christ. Maniwala tayo sa Kanya. Pag committed tayo sa Kanya, hindi dapat maniwala tayo sa Kanya. Huwag tayo magalinlangan. Totoo kaya talata ito. Di ba? Pagturuan sa talata na parang sakit sa Kanya, totoo kaya ito? Parang lugi ako rin. Tayo mga ganun eh. Parang hindi yata totoo ito. Para sa iba lang yata ito. Sa akin, hindi ito nakikita eh. Matagal ko lang ginagawa ito eh. Patuloy ka. At tayo magsawa sa pagkawa ng mabuti. Sapagkat sa tagdag parang ay mag-ani pag hindi ka nagsasawa. Kasi yung mga tao hindi nagsasawa, totoo ang kanilang paniniwala sa ating Panginoon. Di ba? Pero yung mga tao nagsasawa, ay wala siya. Hindi naniniwala. Hindi totoo ang kanilang paniniwala. Pero tayo, hindi nagsasawa. Bakit tayo nagsasawa? Sino magbibigay sa atin ng bagong buhay? Siya. Sino magbibigay sa ating karungan? Siya. Siya na magbibigay sa atin ng pag-ibig at pananampalataya. Siya. Bakit tayo nagsasawa? Para po rin siya. Wala tayong may dahilan para magsawa para po rin siya. Huwag natin siyang pangunahan. Ay alam niya kung kailan niya tayo magpapalaki.
Magpulit tayo ng pagkakasya. Palagpagan natin ang ating Panginoon. Sabi dito, sa aklat ng Isaiah 40 verse 31, ito ay maganda sa mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kayo. Muli, ibig sabihin mga kaibigan, mayroong pinagdaanan. Pero muli siyang lumalakas. Bakit? Nagtitiwala sa Panginoon eh. Diba? Nagtitiwala ko Panginoon na hindi ako manatilig ganito. Nagtitiwala ako, tutulungan mo ko sa kalagayan ko na hindi maganda. Alam ko pagagandahin ito. At yun ang sinabi mo, wow! Mapalakas ka, mapasigla ka. Kaya ang pagsunod mo ay parang agila na hindi napapagod. Gumagawa ka na hindi ka nanghihina. Gumawa ka na hindi napapagod dahil sa paniniwala mo sa Panginoon na siya tutulong at magpala sa buhay mo. Kaya sabi nga sa talatang ito, ang magtitiwala kaya ay lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Grabe, hindi nanghihina ito, hindi napapagod ito. Sapagkat nagtitiwala sila sa ating Panginoon Kristo dahil kumitit sila sa ating Panginoon. Pag kumitit ka lang tayo, nagtitiwala tayo, at nagtitiwala tayo, hindi tayo nanghihina. Hindi tayo talagang napapagod, lagi tayong gumagawa sa kanya ng Panginoon. Naging masipag tayo, naging masigla tayo, nag-aapoy tayo, na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil bunga ng pagtitiwala natin sa Kanya. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, ang mga tao pala na nagtitiwala sa Diyos, hindi pala yung mga bangal. Yung mga tao nagtitiwala ay mayroong dumating. Sumilip. Buksan mo naman. So, malinaw na ang nagtitiwala sa ating Panginoon ay hindi napapagod. Hindi nanghihina. Nagtitiwala eh. Iba kasi yung tiwala eh. Di ba? Wala ka talaga pagron, hindi ka talaga manghina nagtitiwala na siya. Ikawa, ganun ang ating pagkakilala mo. Lord, kilala kita. Kaya nagtitiwala ako siya. Kahit ganito ang kalagayan mo, nagtitiwala ko ako siya. Nag-i-restore ko. Nagtitiwala ako sa iyo ng pagpapalain mo pa rin ako. Nagtitiwala po ako, Panginoon, na papalakasin mo ako. Kapag tayo sa sinasabi mo, nangyayari sa buhay mo. Kasi kung positibo ang sinasabi mo, may enerhiya na lalabas sa iyong pagkatao. Kasi yun ang sinasabi mo, yun yung pagkakilala mo, yun yung pagtitiwala mo sa Panginoon eh. At yun ang pagtitiwala mo, sinasabayan mo yan ng duha mga kaibigan. Kaya ang mga tao na nagtitiwala sa Diyos, masipag yan, hindi tapat yan. Bakit? Hindi kasipagan, galaw ng Diyos sa makapangyarihan na kung saan siya nagtitiwala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi sa talatang ito, Hebrews chapter 6 verse 12, kahit huwag kayong maging tamat, hindi talaga tamat yung mga tao nagtitiwala sa Diyos. Tularan ninyo ang mga tao dahil sa kanilang pagtiis at pagtatalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos yung mga tao na nanalig at nagtiis. Yung mga tao ito masipag sila dahil nagtitiwala sa Diyos. Kaya tumatanggap sila ng mga pabor na pangako ating mga. Kaya yun yung mga tao nagtitiwala. Hindi napapagod, hindi naman masipag yan sa kahit ng ating Panginoon. Kaya pag masipag ka, ibig sabihin, nagtitiwala na may magagawa ang Diyos sa buhay. Nagtitiwala ka na pagpapalain ka ng Diyos sa mga Panginoon. Nagtitiwala ka na ikaw ay pasaganahin ng Diyos dahil may ginagawa ka sa kahit. Mas maganda kasi mga kaibigan sa bawat nating sakripisyo sa kahit ng ating Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa Diyos daw ay hindi nawala. Huwag ka lang magtiwala sa lakas mo. Huwag ka lang magtiwala sa idea mo. Huwag ka magtiwala sa technique mo. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Kasi kung magtitiwala ka sa lakas mo, mga kaibigan, ang hina ka niyo. Ang sarap kayo mong trabaho, Lord, ginagawa ko ito na nagtitiwala ko sa iyo. Lord, ginagawa ko ito dahil alam ko may gagawin ka sa buhay ko. Diba? Kaya mayroon kang aasahan sa Diyos at sa iyo. Diba? Ang ganda na maglilingkod na gano'n eh. Kasi may excite ka eh. Magkakaroon kang energy. Pero kung maglilingkod ka lang para sa'yo.
Pastor, mamaya na lang. Bakit? Sinasarili mo. Nagtitiwala ka sa sarili mo lakas. Nagtitiwala ka sa sarili diskarte. Nagtitiwala ka sa sarili. Kaya mga kaibigan, yung kumiti, nawawala sa'yo. Kaya nga, dapat yung kumiti na salita, hindi nawawala. Eh, paano? Bakit nawawala sa iba? Kasi sarili na ang pinaniniwalaan niya. Sarili na ang sinusunod niya. Diba? Ay, hindi niya na lang niya ang sinusunod niya. Wala na ang salita ng Panginoon sa kanya. Kaya may panahon na mawala sa iyo ang salita ng Panginoon. Eh, sino gumagawa ng problema? Sino sumisira? Tayo lang din mismo. Dahil sa ating pagkukulang siya. Kaya napaka-importante na sa kanya tayo magtitiwala. Dahil yung lakas ay hindi mawala. Yung sipag, hindi nawawala. Pero mo, sabi dito, tatakbo sila, hindi sila napakabot, lalakad, hindi manghina, grabe pala, hayo ka na nga, serpicyo, bagus natin ka, simba ka ng simba, panalangin, pagbabasa ng Biblia, hindi ka napakabot, hindi ka nanghihina. Bakit? Nagtitiwala ka sa Diyos na may gagawin ng Diyos sa mga ginagawa mo. Kalampakan natin ang ating Panginoon. Kaya mapalad ka kung may ginagawa. No? Kung natin isa-isip yung salita, yung salita ko sa kapatigan na sa panahon ng digmaan ay relax lang daw siya. Di ba ay digmaan ay papahinga lang tayo. Ay digmaan ang papahinga ka. Mga kaibigan, kahit saan mo, kahit anong klaseng grupo, kahit anong klaseng organisasyon sa panahon ng digmaan, hindi natutulog ng mga tao. Di tayo, sundalo ni Kristo, sa panahon ng digmaan, tutulog ka lang, hindi po, kumikilos ko. Hindi tayo nagpapahinga. Hindi tayo nagnambirko, hindi tayo natutulog, hindi gumagawa tayo. Kasi mayroon na pong digmaan. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi tayo, nagtitiwala ako sa Diyos kahit may digmaan, kahit wala akong ginagawa, gagawa siya. Ano ba? Utusan mo pang Diyos? Nalulungkot ako sa ganung tao eh. Kahit naman pastor na ang Diyos naman pag-ibig, matulungin, mahabagin. Kahit naman ako walang ginagawa, magtatagampay pa rin ako sa ganung kasing digmaan eh. Hindi talaga pa naman. Kasi napapakinggan ko, pag may digmaan, relax ka lang. Pag digmaan, pahinga ka lang. Pag digmaan, natulog ka lang. May Diyos naman, natutulong sa'yo. Sino bang tutulungan ng Diyos? Yung natutulong sa panahon ng digmaan? Sino bang tutulungan ng Diyos? Yung walang ginagawa sa panahon ng digmaan, ang gusto mo, Diyos ang magkipagdiba, ikaw tulong, wala kang ginagawa. Ano ba? Mas magaling ka pa sa Diyos. Walang ganun ba ang kaibigan ng tinulungan ng Diyos may ginagawa sa panahon ng digmaan. Si Haring David, kung bakit siya nagtatagumpay, dahil lumusog siya, kumilos siya sa pamagitan ng kapangyarihan na mayroon siya. Ang mga kamay kapangyarihan sa kita ng digmaan, hindi natutulog, lumalaban kahit maliit. Nagtatagumpay siya. Hindi ka sabihin, may digmaan, natutulog ka lang. Digmaan, naglalaro ka lang. May napapagay ka lang, di ba, naglalaro? Kaya talaga naman. Walang ganun, mga kaibigan. Huwag tayong maniwala sa mga kwento na wala sa Biblia. Maniwala tayo sa kwento na nasa Biblia dahil yan katutulungan ng ating Panginoon. Hindi tutulong ang Diyos sa mga taong mayabang. Mayabang yan, yung digmang anak, tapos tulog ka lang. Yung may Diyos naman, natutulong sa'yo. Ano ba tutulungan? Natutulong ka. Ano ba tutulungan? Wala kang ginagawa. Ikaw daw. Ako daw. Sabihin ko sa'yo, tulungan mo ako dito, Ryan. Pagdating ni Ryan, ano tutulong ka? Gusto natutulog ka. Tulungan kita matulog. Lagik ka ba? Parang hindi ka na tumawag ka ng tulog. Pero ikaw na tumulong, natutulog ka. Ano ka tulungan? Diba? Hindi ka, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Lord, parang itong digmaan. Lord, itong Panginoon, dami kong inibig sa'yo. Tapos, nakita ng Panginoon, naglalaro ka. Nakita ng Panginoon, tulong ka. Tutulong siya na. Ikaw nga kayo, may problema pa, naglalaro ka. Ikaw may paano, tutulong ka. Wala akong may tutulong sa'yo. Diba? Dapat meron tayong isipan na panahon ng digmaan, naku, masipag ka dapat.
Lord, tulungan mo ako, may ginawa ko, kaya kung wala ka, umahiyo ako, may ustadi ako, still preaching ako, Lord, sana mahigop ka sa ginawa. Sana tulungan mo ako, Panginoon. Ang iyong mga sinasabi, sinamahan mo ng gawa, tutulungan ka talaga ng Diyos. Bakit? Ginawa mo yan. Nagtitiwala ka sa Kanya, hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Diba? Kung iba, nakakalimutan ka ng perception. Diba? Nakakalimutan ka ng idea. Mga kaibigan, kahit walang nagturo sa akin noon paman, nasa puso't isip ko na ang tinulungan ng Panginoon yung mga taong masipag sa kanyang bagay. Yung mga tinulungan ng Panginoon. Pero kung kutampuhin ka, hindi ka nga nakapag-akay ng isa, ayaw ko na. Ayaw ko na. Tatampo na ako, napapagod na ako. Paano natitiwala ka sa sarili mo? Believe in Jesus Christ if you are committed in Christ. Wala ka sa Kanya. Kasi, sino man ang may kapangyarihan? Tayo may kapangyarihan. Wala naman eh. Ikaw bang nagbago sa kapwa mo? Hindi. Diyos eh. Ikaw lang ginamit instrumento. Dahil nakita ng Diyos, masipag ka. May ginawa siya sa buhay mo. Pinutulungan ka Kanya eh. Diba? At tulong niya sa kung wala tayong sipa. Diba? Wala ka na. Kaya mga tumilos tayo. Kasi sa pagkilos natin, pag makita ng Diyos yan, tutulungan mo niya. Kasi patay sa sinisigaw ng puso mo, sa pananampalataya mo sa Kanya, gagawa ka siya. Magtiwala tayo sa Kanya. Huwag sa sarili natin discarding. Huwag sa sarili natin idea. Dahil ang ating discarding idea, mayroon ang manang. Madali tayong mapagod. Yung iba nga dyan, magugusto na ng plato, pagod na agad. Yung iba dyan, magsaing lang, pagod na. Kalang iba, tulog. Tulog, galing tulog yan ha. Utusan mo. Sabi, pagod pa ako. Kaling natutulog yan. Grabe. Diba? Ang kaibigan. Sana po yung tiwala natin sa Diyos. Parang hindi tayo mapapagod na maglilingkod sa Diyos. Nakakapagod maglilingkod kung sa nalilingkod mo. Yung pupunta natin si Banjo, si Ruben, di ba? Lahat na rito kayo. Kung sa nalilingkod mo yan, kapamagod sa Diyos. Malayo ang balis mo sa iyo. Di ba? Kung sarili mo lang talaga gamitin mo, kapamagod ka. Akala sa akin, kung paghahayo mo, kung ginamit ko yung sarili ko, ay wala na, hindi na tayo magkakaisa dito. Kaya kapagod kayo doon. Araw-araw kakahayo, kung pinagsanak kung may pangirita, wala eh. Saan? Uuwi na lang ako, sobrang tuhaw ko. Sabi ko, grabe naman ito. Eh, minsan, pag nakakaapat na ako ng, ay, Ustadi Joy, wala na, parang wala nang tumutulog. Parang naninigap niya dito ko, sa uuwi na nga. Diba? Eh, kung gamitin ko yung sarili kong lakas. Ay, ayaw. Hindi ko ginamit sarili. Sabi ko, Lord, lakas mo ako. Para hindi ko magsasawa. Magpahalik sa iyo. Palakpakan natin ang ating. Iwanan tayo sa Kanya. Kasi huwag natin gamitin yung ating pagkatao. Kasi yung ating pagkatao, mahirap ito. Wala itong kakayanan, wala itong kapanayan dito. Kaya lagi ko sinasabi sa'yo, mag-iwala tayo sa Diyos. Kung tayo kumitin talaga sa Kanya, mag-iwala tayo sa Kanya. Kasi kung hindi tayo kumitin sa Kanya, mag-iwala pa rin sa sarili natin. Kaya dami natin video pagdating sa pagsunod sa Kanya. Sino ba tayo? Para sundin natin ang ating kayo. Wala tayong mga kaibigan magagawa. Dahil wala tayong kapakayan. Kaya dapat magtiwala tayo sa Kanya. Huling karata, sabi dito sa aklat ng Corintios chapter 15 kaya nga, mga minamahal, kung mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, maging masipag kayo, palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam niyo hindi masasayang ang iyong pagpapagalas sa Kanya. Hindi talaga masasayang. Alam natin na hindi masasayang ating pagpapagalas, magpakasipag tayo sa gawain ng ating Panginoon. Dahil alam natin hindi masasayang. Kasi Biblia ito nagsalita, binasa ko lang. At alam natin sa aklat ng Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At ay kinasihan ng Diyos, totoo ito. Gawin mo, mangyayari ito sa buhay mo. Palapagan natin ang ating Panginoon. Dapat tayo tumayo at panalangin sa pagtatapos sa gawain ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa na natubir tayo tayo. Hallelujah. Buhay ng kakakilain ito. Itataas ka. Purihin ang ngalan mo, Panginoon, sambahin ka dakilain.